So magandang araw kabola. Sa video nito pag-uusapan natin mga shocking result kabola dito po sa PBA kabola, and then of course we will now discuss kabola ang na-reveal nga po na potential trade na Mikey Williams to Converge daw. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Plantar fasciitis, parang nagsasuggest po siya ng trade, Converge Williams, TNT, Winston at Ambohot. So ito naman po yung kanya pong kumbaga sinasuggest po kabola. Sabi naman ni Arbirun Kilio, no need for Williams sa Converge, dami na nilang magagaling na guard, sabi naman niya dito kabola. Pero if you remember, nung nakuha nila si Mikey Williams, siksik din naman sila sa guard, diba? Castro, nandun na si Pugoy, nandun naman na si Reyes, kabola, si Aruela. Pero diba nakita naman natin naging impact po ni isang Mikey Williams. Jose Quiron, ang buot yan, plus pick to Williams, sabi niya kabola. Then we have Jen Libre, bobo ang Converge, kaya trade nyo si Arana, die hard ako sa team nyo, walang trade, lakas ng Converge ngayon. I doubt naman kabola na mangyayari po yung trade within this tournament, knowing nga po yung magandang performance po ng Converge. Kung may gaganapin man po silang trade kabola, malamang mangyayari po yan after na po nitong tournament. Edison Ortega, hindi bibigay sa Arana, si Ben at si Ambot pwede pa. Sa kasapat na yun, Ambot at Ben, kasi hindi naman gagamitin si Mikey kahit magaling siya. Dalawang big man na ibibigay ng Converge, sabi niya kabola. So yun naman po yung suggestion niya, no? Dalawang big man. Tama nga naman, again, ina-emphasize natin to palagi kabola na malayo pong mas importante kabola ang big man kesa sa kahit ano pa pong posisyon, especially po guard. Now kabola, mga shocking results natin. First, Blackwater Elite nanalo kontra Phoenix kabola even without their import. For me, ano lang to, it's a good thing kabola for their preparation sa Philippine Cup. At least pinakita po ng mga locals that they have the spirit to win games, and si David pa actually kabola yung nag-start dito kabola. Now, the next one is the victory of Terra Firma Jeep. Diba nakakagulat? Yung last place tinalo yung first place kabola. Now, natalo po yung TNT. Nakagulat dito actually, ito po yung pangalawang panalo po ng Terra Firma in this current po na tournament kabola sa TNT kabola. So, ano nangyayari kay TNT, di ba? But sila pinagtatalo po ng Terra Firma. Super struggling po ang Terra Firma ngayon kabola. Pero pag TNT yung kalaban, nananalo sila. Pero sa akin naman, pwedeng nagpo-positioning lang yung TNT. Kasi nga naman, sobrang laki po ng chance na number 8 po ang San Miguel. So, kung number 1 ka kabola, ang ibig sabihin nun, sigurado na makakalaban mo ang San Miguel. Although, force twice to beat advantage ka pa rin. Pero that's still San Miguel. Diba? That's the issue kabola. Now, of course, the most shocking, kumbaga, streak kabola in this current tournament is the 3 wins kabola of Northport against the 3 SMC teams. Did you ever kabola expected Northport to do that in one single tournament? Of course, tayo po hindi ever ko po yung in-expect kabola. Pero yung pinakita nga nila, they can do it, and they did it kabola. For me, is that clear sign that they are now a legit team? Of course, hindi, di ba? I mean, yung relationship naman ata ng Northport at saka San Miguel Beermen is nakabatay lang talaga din sa trades. Kumbaga, they are not really, kumbaga, forced to get those top players. Pero pag, sa bagay ko lang naman pag may gusto pong kunin ng San Miguel sa kanila, dapat nilang ibigay, parang ganun po ang akin pong paningin patungkol po sa Northport kabola compared po sa Terra Firma. Now, speaking kabola, Converge at saka Mikey Williams nga po ng TNT, kumbaga sinasuggest kasi ng article sa Spin is Arana plus Ambohot plus future picks. Now, even if we assume that the future picks are second kabola, for me, a clear win dito ang TNT. Arana straight swap with Mikey Williams is a clear victory already for TNT. Tapos dinagdagan mo pa, di ba kabola? Arana is young, Arana is a big man kabola. I mean, if you combine that with the issues of Mikey Williams, di ba? And one thing is, dapat hindi mag-over confident po ang Converge in handling Mikey Williams. Kasi in a way, proven naman may hindi man sa pero parang may topak kumbaga kabola. Parang tubakin na naman siya, di ba? Kabola. So, also, dapat ang Converge po ang dominant sa negotiation kasi nga may issue yung Mikey Williams at TNT, diba? Pero pag ito po yung magiging trade, parang mas dominant po yung TNT sa negotiation, diba kabola? So kabola, okay ba sa yung trade na to? Comment na po sa baba.